Noong nakaraang pong linggo ay nag-start tayo ng series 'no. Ang pinag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa sinulat ni Pablo sa Pilipos. 3 libro na po yung ating natapos. Ano yung una natin natapos? Natapos na natin yung Galatia, natapos na natin yung Pilemon, natapos na natin yung Colosas, at ngayon po ay actually natapos na natin yung Jude dahil tinuro po ni Kuya Jess nyo yun. Yung Santiago, kulang pa ng isang chapter yon ano? Marami pa. So, yung Santiago. So, medyo putol muna natin, no? Dito tayo muna magsisimula. Kasi po pinag-aaralan natin ang mga sinulat ni Pablo dahil ayan po ang ating katuruan. Yan po ang katuruan na sa atin. Although yung Gospels naman, yung Matthew, Luke, and John, yung Acts, yung Hebrews, yung James, yung ano pa ba? 1st, 2nd, 3rd John, tsaka yung Book of Revelation, tsaka 1st and 2nd Peter, ay meron din po naman tayong mga katuruan din na makukuha doon. Ang nais lang po natin gawin muna ay pag-aralan natin yung mga katuruan po ni Pablo, yung mga sinulat niya dahil ito po yung talagang si Pablo po ay siya po ang ministeryo ng Panginoon para sa mga o apostol ng Diyos para sa ating mga hintil. So dalawang klase lang po ang tao sa mundo, isang Hudyo at saka hindi Hudyo. So hintil. So hindi po tayo Hudyo, magabat tayo Pilipino, pero kung pagbabasihan po natin ang Diyos spiritually, tayo po ay mga hintil. Kaya iba po ang katuruan sa mga Hudyo at iba po ang katuruan sa mga hintil. Si Pablo po ay tinawag ng Diyos para magturo o para ipangaral ang salita ng Diyos sa mga hintil. Kaya ito po yung pinag-aaralan natin para maintindihan po natin kung ano po yung naisabihin ng Diyos sa atin, sa ating mga hintil. Sige, bago po tayo magsimula, tayo po yung manalangin muna. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong biyaya, kalakasan, na patuloy po pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na sa patuloy na pag-aaral namin ng mga sinulat ni Apostol Pablo ay hiling po namin ang banal na Espiritu na siyang magpaliwanag at magturo po sa amin ng mga nais mong iparating upang maipamuhay namin ang mga pag-aaral na ito. Hindi lang po maipamuhay namin, kundi makita sa amin at kami rin po ay maging ministeryo sa iyong kaharian, O Diyos. Salamat po at pagpalain niyo po ang iyong salita sa umagang ito. At samahan niyo po kami sa aming pag-aaral na ito at initas po namin, pinagkakatiwala namin ang pag-aaral na ito sa iyo at sa banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay. Last week, nag-start tayo, Philippians 1 and 2. Pilipos 1 and 2. So, introduction po yung nakaraan linggo. Ito ay salutation. So, pinag-aralan natin tungkol kay Pablo at saka kay Timoteo. So, alam na natin kung sino si Pablo at alam na rin natin sino si Timoteo. Pero yung libro po ng Pilipos o Philippians sa English ay hindi kasama si Timoteo, no, nung sinusulat ni Pablo yan. Si Timoteo po ay ang kanyang sekretarya. So si Pablo po ay nagdidikta, si Timothy ang kanyang tagasulat. Kasi po may problema po si Pablo sa kanyang mata. So napag-aralan natin sa Galatia, kaya medyo hindi siya nakakakita.
So, bakit siya nagkaroon ng problema sa mata? Dahil sa kanyang mga naranasang pangbubugbog, 'di ba? Maraming beses po siyang binugbog. Siyempre, nung panahon na yun, wala pa pong mga medisina na katulad sa panahon natin ngayon. Kaya ang ginagawa lang nun, dinadampian lang yan, minsan pinapabayaan lang. Kasi nung nakakulong sila, si Pablo tsaka si Silas, nakakulong sila, wala po sa kanilang gumamot. Habang nakatali sila, nakakadena sila, ano sila, walang gumagamot ng sugat nila. Kailan lang sila ginamot nung lumindol, tapos nabuksan yung mga kadena nila, tapos yung kwento nakaraan, di ba, yung bantay na dapat magpapakamatay, pero sabi ni Pablo, huwag ka magpakamatay, nandito kami lahat. O nung sabi nung bantay, paano po ba maligtas? Ngayon, nasabi ni Pablo, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Pero hindi lang po sa paniniwala ang kailangan nating gawin. Ang tanong doon, ano ba yung pinaniniwalaan mo? Di ba? So, pinaliwanag po ni Pablo yung gospel. Alam niyo na yung gospel? Ano yung gospel? Ano yung gospel, Kayla? Kanina sinabi niyo yung gospel si Kristo ay pinako. Ano sunod? Namatay, nilibing, nabuhay na muli. Yun ang gospel. Yung nabuhay siya muli, siya nagpunta? Sa langit, hindi sa monumento. Sa langit siya nagpunta. So, yung dugo niya, yun ang naglinis sa ating mga kasalanan. So, yun po yung gospel. So, pinaliwanag ni Pablo yung gospel. Nung napaliwanag, naniwala yung yung bantay, pati yung buong pamilya niya. At ginamot yung mga sugat nila. So doon po nag-start po ang church sa Pilipos kay Lydia. Siya po una, yung bahay niya yung pinagamit niya ng bahay-sambahan. So dumami sila kasi nadagdagan tong bantay at saka yung pamilya niya. So hanggang sa dumami na yung mga mananampalataya doon sa Pilipos, sa Philippi. Kaya nagkaroon na po ng church doon. Ngayon, wala pong ganong sinabi si Pablo tungkol sa pagsasaway sa mga Kristiyano doon, kundi pagpapaalala ang ginawa niya. Bakit? Kasi sa lugar po ng Philippi ay wala pong sinagoga. Ano ba yung sinagoga? Yun yung sambahan ng mga Hudyo. So walang Judaismo doon. Kaya walang walang false teacher. Walang mga asungot na nagtuturo doon. Kaya ito pong libro na sinulat ni Pablo itong liham na sinulat ni Pablo para sa mga taga-Pilipos ay isang encouragement at pagpapaalala. Hindi po siya nagsaway dito, hindi siya nag-rebuke tulad ng mga taga-Galacia, tulad ng mga taga-Colosas, kasi po dito ay walang Judaismo na nagpapakalat ng mga maling katuruan. So yun po yung introduction natin last week. And ngayon po, dadako po tayo sa verses 3 to 5. Ayan, chapter 1. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Elements of Joy o mga elemento ng
kagalakan. Tandaan po natin, last week, ang ang sinulat po ni Pablo na ito, yung kanyang sinulat sa mga taga Pilipos ay, ang title po niyang buong yan kung tutuusin ay, ano yun? Sulat ng may kagalakan. Epistle of Joy. Bakit po? Bakit joy? Kasi po, in-encourage ni Pablo itong mga kapatiran sa Pilipos dahil masyado silang nadidepress. Nadidepress sila, nai-stress sila doon sa nangyayari kay Pablo. Kasi po sinulat ni Pablo to, nandyan sa Roma siya. Nasa Roma, nakakulong. Ito po yung unang pagkakulong niya sa Roma. So bago siya nakulong dyan, binugbog siya, marami nangyari sa kanya. Nabalitaan po ito ng mga taga Pilipay, nabalitaan nila. Kaya stress na stress sila. Hindi nila alam anong gagawin nila. Paano nila matutulungan si Pablo? Paano nila matutulungan na makalaya siya? Diba sila nai-stress? Parang sabi nga kanina, diba, lahat tayo nagkakaroon ng may problema. Na-stress tayo. Nade-depress tayo pag may nangyayari sa atin na hindi maganda. Ganon din ng mga taga-Pilipos. Na-stress sila at nade-depress. Kasi hindi nila malaman paano nila matutulungan si Pablo. Pero sinulat po ni Pablo to para hindi sila ma-stress. Sinasabi ni Pablo na mga kapatid, huwag kayong ma-stress, huwag kayong ma-depress. Kasi kahit nandito ako ay nagagalak. Di ba sabi niya kanina dyan, palagi ako nagdarasal ng may kagalakan. Isa pa lang yan. Di ba noong nakaraan, anong binanggit natin? Ilang beses binanggit ni Pablo to sa libro na to, yung salitang kagalakan o yung salitang joy at saka yung salitang rejoice. Mahigit 30 times niyang sinabi na sa bawat chapter, sinasabi niya dyan, ako'y nagagalak, meron akong kagalakan, ano ba Tagalog ng rejoice? Ako'y nagsasaya, nagagalak. Yun ang sinasabi niya dyan. So, in-encourage niya yung mga taga-Pilipos na wag silang ma-depress, wag silang ma-stress. Ganon din po sa atin. Sinasabi dito ng Diyos, o sinasabi ni Pablo, o sinasabi ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Pablo na lahat ng mga hamon natin sa buhay ay, kasi natural lang yun, tayo nai-stress, nadi-depress, di ba? Pero, ang gustong i-encourage sa atin ay huwag ganun ang maramdaman natin. Tayo ay magalak. Hindi magalak na, kumusta ka na kapatid? Ay, ito, saya-saya ko, may problema eh. Hindi ganun, no? Pinaliwanag natin kung ano pinagkaiba ng happy o happiness, kasiyahan, at joy, kagalakan. Diba? Ang happiness o ang kasiyahan, nangyayari yan sa isang, kailan ka nagiging masaya? Pagka mayroong event na maganda na nangyari sa buhay mo. Halimbawa, si Paulo, binigyan ka ni Roger ng 10,000 na bonus. O, paldo. Masaya ka, malungkot? Masaya, di ba? Kasi, halimbawa, hindi ko matawag yung pangalan kasi. Halimbawa, yung mga estudyante, halimbawa, nag-aral ka, no? Tapos ang grade mo, isa lang ang mali mo sa test. O, masaya ka, malungkot? Masaya ka. So, ang kasiyahan o ang happiness, nangyayari yan kapag may isang event sa buhay mo na maganda.
Ang kagalakan, ang joy, ay nangyayari po yan sa kaloob-looban ng iyong budhi, kaluluwa o espiritu. Kasi ang kagalakan po ay hindi mo basta nakukuha yan. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo niyan. Halimbawa, nung ikaw ay na-born again, di ba, ang daming problema, ang lungkot mo sa buhay, tapos nung na-born again ka, napaliwanag ka ng gospel, maintindihan mo, meron kang nararamdaman na kasiyahan na hindi mo maipaliwanag. Yun ang joy. Kasi ang nakakapagbigay lang po niyan, ang Diyos. Hindi, kunyari, si, halimbawa, meron kang nagbigay sa'yo ng regalo, o masaya ka, di ba? Halimbawa, wala akong maiisip na example para mas madali maintindihan yung joy Ha? Hindi. Bili ka na cellphone. Masaya yun. Happiness yun kasi masaya ka. Pero yung kagalakan, hindi mo maipaliwanag Yung kahit na meron kang problema, kahit na may pinagdadaanan ka, chill ka lang. Meron kang kapayapaan. Kumusta ka na kapatid? Mabuti naman. Dumadaan sa mga ganito. Ako, naputulan ako ng paa. Nagkaroon ako nilagyan ako ng tubo dito sa braso. Nakakulostomy bag ako. Nagdadialysis ako. Mabuti. Kawawa ka naman, Brad. Ang dahil mo naman naranasan sa buhay. Hindi. Chill lang ako, chill. Bakit ganyan? Kahit ganyan na yung nararanasan mo sa buhay, pero yung itsura mo parang wala kang problema. No? Ganyan yung nararanasan mo sa buhay, pero pinipilit mo pumunta sa church. Kahit na mahirap. Kasi nandun yung gusto mong maglingkod sa Diyos, gusto mong ma-encourage yung mga kapatiran na kahit na ganito yung nararanasan mo sa buhay, ay nagpapatuloy ka. Di ba? Kung ikaw ba, kunyari, nakita niyo ako na ganito, tapos nakita niyo ako, ganyan pa itsura ko, kawawa naman ako, tagal-tagal ko ng ganito, kawawa ako. O di ba magdadamay pa kayo? Oo nga, Kuya Joy, kawawa ka naman. Dami-dami mo na naranasan, buti buhay ka pa. Although kasi may nagsabi sa akin yan may kaibigan ako nagsabi sa akin yan. Buti daw buhay pa ako. buti nga sinabi niya sa akin yun. Kasi hindi niya nasabi yun, hindi ko siya na-sharean, diba? Kaya kumbaga, ganyan din po yung nangyari kay Pablo. Marami siyang paghihirap na naranasan, pero patuloy pa niyang ini-encourage sa pamamagitan ng mga nangyari sa kanya, ay ini-encourage niya yung mga kapatiran sa Pilipos, sa mga hindi ko alam kung Pilipay lugar yun mga taga Pilipos. So, ganun din. Kaya prayer ko sa Panginoon, mga kapatid, na sa kabila ng mga ganitong nangyari sa akin, ay gamitin ng Lord ito para ma-encourage din ng ibang tao. Di ba? Kasi sa pamamagitan nga nito, nakakapag-share tayo Kasi nga, nakikita nila yung condition ko, pero kumbaga, parang wala lang, no? Sa una talaga, na-depress ako talaga. Sa una. Naoperahan pa ako sa colostomy. Naka-colostomy bag pa ako. So, marami na akong tama. Kaya nga sabi sa akin nga nung friend ko na yung buti daw buhay pa ako. So, ayan ang sinasabi ng Diyos po sa atin at sinasabi ni Pablo din sa mga taga-Pilipay, mga taga-Pilipos na huwag niyong alalahanin. Huwag niyong ma-stress, huwag kayong ma-depress
sa akin. Kasi ako nagagalak ako. So meron 4, actually 5 elemento ng kagalakan yung pag-aaralan natin. Yung unang 3 nandiyan po. Yung una ay nasa verse 3. Yan, the joy of recollection. Ano ba pagka sinabing recollection? Ano ang naisip nyo? Ha? Gunita. Nagkaroon na ba sa mga nag-aaral dito, nagkaroon na ba kayo recollection? Ha? Di ba sa recollection, ano ginagawa doon? Papatayin yung ilaw. Pikit yung mga mata nyo. Tapos, imagine niyo namatay ang tatay nyo, namatay ang nanay nyo. Imagine niyo, di ba? Iiyakan na, di ba? Ano ginagawa sa recollection? Iyakan. Alam niyo ako na nagganyan, siyempre lahat tayo, no? Nagdaan ba kayo dyan? Sa nag-aral? Ako kahit anong gawin na, sabi ko pagka yung sinabi na gano'n na imagine niyo na namatay ang tatay mo, nanay mo, na mga kaklase ko talagang nag-iiyakan, no? Oo, nadama. Ako kaya lang naman ako naiyak kasi nahawa lang ako. Pinilit ko na talaga umiyak. Nag-iisip ako, paano ba ako maiiyak? Ayoko isipin yun. Kunyari, namatay yung magulang ko. Ayoko isipin yun. Nag-iisip ako, paano ka ako maiiyak? Paano ako maiiyak? Kasi yung teacher namin umiikot. Tinitingnan sino yung mga hindi umiiyak. Nag-iisip ako, ano kaya isipin ko para umiyak ako? Ako nyari, mamamatay na ako. Ako na lang. Mamatay ako. Iniisip ko kaya ako naiyak. Umiyak ako. Ayoko matay. Gusto ko mag-asawa. Gusto ko magtrabaho. Gaganyan ang iniisip ko noon. Kaya mga kaklase ko talagang magulgol. Parang nagugunita ka. No? Inaalala mo yung mga nagawa mong kasalanan. Inaalala mo yung mga kabulastugang ginawa mo. Tapos ihingi mo ng tawad. Recollection. Pero bakit sabi ni Pablo dito? The joy of recollection. Doon sa ginagawa natin, tayo umiiyak. Pero siya, sabi niya, maggalak ka. Ano yun? I thank my God in all my remembrance of you. Remembrance. Inaalala ni Pablo, nagpapasalamat siya doon sa mga ginawa ng mga taga-Pilipo sa kanya. Ano ba yung mga ginawa ng mga taga-Pilipo sa kanya? Makikita natin yan sa nasa chapter 4 yan. Yung pinapadalan siya ng tulong sa ministry. Pinapadalan siya ng tulong pinansyal. So ginagamit ni Pablo yun para pantulong din sa ministry na pinupuntahan niya. Kaya nga sabi niya na kahit na siya ay wala doon, yung mga taga-Pilipos, kumukolekta sila ng pera. Tapos pinapadala nila kay Epapras para dalhin kay Pablo. Kung saan siya nandun, dinadala yung mga ambag-ambag nila na pera para magamit ni Pablo sa ministeryo. So, yun yung inaalala niya. Inaalala rin niya kung paano nagsimula yung simbahan sa mga taga-Pilipos, yung kay Lydia, na inopen niya yung kanyang bahay para magkaroon ng gawain. At ganoon din, naalala rin niya yung bantay na naging Kristiyano kasama yung mga pamilya niya. So, inaalala niya dyan yung mga positive na mga pangyayari sa buhay niya nung kasama niya ang mga taga-Pilipos. Kasi kung ikukumpara natin yung mga ibang mga sinulat niya sa Galacia, Efeso, Pilipos, Thessalonica, ang mga taga-Pilipos talagang malapit sa puso niya. Kasi po, talagang nakita niya dito yung
pagtulong ng mga taga-Pilipo sa kanya sa ministry. Kaya sinasabi diyan, si Pablo ay may ganitong inventaryo na alaala. Yung mga masasayang alaala. So, hindi niya sinabi doon na, oo nga, kawawa ako ganyan dito, ganyan. Hindi niya, oo nga, pag-pray niyo na ako'y makalaya, ganyan. Hindi niya sinasabi yun. Kaya parating niya sa mga taga-Pilipo, alalahanin niyo, mga kapatid, kung ano yung mga nangyari sa atin dyan, nung magkakasama tayo. Nabuo yung church, kay Lydia, dito sa Bantay, lumaki tayo, yung mga tulong na pinapadala nyo sa akin. So, yun yung inaalala niya. Kaya sabi diyan, sa pamagitan ng Holy Spirit, kasi yun yung nagpapaalala sa kanya. Kasi di ba matadadaan nyo, sabi ni Jesus sa mga disipulo, antayin nyo ang banal na Espiritu, ang tulong, ang helper, at siya yung magpapaalala sa inyo sa mga sinabi ko. Kasi mga kapatid, sa 3 taon at kalahati na pag-aaral ng mga, kasama ni si Jesus, kasama ng mga disipulo, at si Pablo, 3 taon nag-aral din, tinuruan ng Panginoon sa disyerto, makakalimutan mo lahat, hindi lahat maaalala mo. Diba? Ewan kayo, ano tawag dito? Ano yung sa math, yan ang mahirap alalahanin, di ba, math? Ano yung quadratic equation? Alam niyo yung quadratic equation? Asa na ba si Kuya Kyle dito? Ano yung quadratic equation? Plus minus square root of, 4a minus, over, 2a. Di ba? O tamo siya, natatandaan pa. Pero, yung iba, natandaan nyo? Pero pinagdaanan nyo yun. O yung tinuro last week, o yung mga natin, yung tinuro sa inyo last week, natatandaan nyo ba? Hindi na, last week lang yan, 1 linggo lang. Paano pa yung 3 taon? Diba? So, ang Holy Spirit po nagpapaalala sa kanila. Dahil nga makakalimutan mo talaga sa dami. Maski sa atin, sa panahon ngayon, pagka tayo nag-aaral, pagka nag-aaral ba kayo, nagdadasal kayo? Ano pinagdadasal nyo? Lahat naman gano'n, Lord, sana pumasa ako. Puro ganun lang, no? Lala, pumasa ako. Wala namang nagpapanalangin na, Lord, sana bumagsak ako. Wala naman, di ba? Hingi kayo paggabay. Paggabay ng banal na Espiritu. Kasi siya ay nagpapaalala sa atin. Hindi po yung ating memory. Ang Holy Spirit. So, yan po. Kaya sabi niya dyan, ang kanyang battery. Ang kanyang puso ay puno ng masasayang pasasalamat sa Diyos para sa matamis na alala ng mga mananampalataya. So yan yung mga istorya kung paano nga nagsimula ang church. So yan yung sinasabi ni Pablo na huwag kayong malungkot. Kasi ako, inaalala ko yung mga maganda nangyari sa atin nung magkakasama tayo. Kaya kapag kayo may problema sa buhay, alalahanin niyo kung ano yung mga magandang nangyari sa inyo na ginawa ng Diyos. O yung isipin yung ngayon. Kasi nga, yung attitude natin, sabi nga kanina, di ba, paano tayo magre-react at kung ano yung magiging attitude natin kapag tayo nandun na sa ganong sitwasyon. Pero si Pablo, hindi niya inisip yun. Nakakulong ako, dami kong sugat, bugbog ako.
Sabi niya, ito yung mga nangyari sa atin, no? Huwag niyong isipin na ma-depress kayo o ano yung ma-stress kayo sa akin, ma-distress. Kasi ako, iniisip ko kung ano yung mga naging nangyari sa atin, yung mga masayang bagay. So, huwag kayo mag-iisip din na negative. Pangalawa, ang sabi na dyan ay intercession, yung the joy of, hindi, iba pala. Ayan, yung susi yan to be able to record the goodness of people, to be able to record the best in someone, to be able to look past someone of the glitches in life and capture the sweet memories. Oh. Paul's joy was expressed in pleasant memories. Pag sinabi pleasant, yung mga kaaya-aya. So, yun ang ating gagawin kapag tayo ay nasa isang hamon o pagsubok sa buhay. Alalahanin natin kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa atin. No, alalahanin natin. Pangalawa, the joy of intercession. So, pag sinabing intercession, ito po ay pagpe-pray, pagdarasal. The delight of praying for others, hindi yung sarili mo. Kasi kuminsan mga kapatid, kapag tayo yung nagdadasal, puro na lang, ako. Tama, mali. Lord, tulungan mo ko makapasa sa test. Lord, pagalingin mo ako. Lord, sana magkaroon akong trabaho. Lord, pray ko ma-promote ako. Lord, tumaasahod ko. Lord, puro Lord, ako. Di ba, puro na lang ako. Paano yung iba? Paano naman yung ikaw? Di ba? Pinag-prepare nyo ba yung ibang tao? Hindi. Kasi kung minsan mga kapatid, naisip natin ang Diyos, isa siyang genie. Kumbaga, iniisip natin, pag may ginawa kang maganda, Lord, kailangan i-bless mo ako kasi maganda itong ginawa ko. Akala natin, obligado, iniisip natin ang Diyos obligadong pagpalain ka. Obligado siya na sagutin niya yung mga panalangin mo kapag may ginawa kang maganda para sa Kanya. Lord, umattend ako ng linggo. Lord, i-bless mo ako, ha? Matend ako, Lord, ng Bible study. Lord, palagoy ko yung negosyo ko, ha? Lord, nagbasa ako ng Bible kagabi. May test ako bukas. Dapat makapasa ako, ha? Ganon. Ginagawa natin ng Diyos na parang obligado siya na pagpalain tayo. Hindi po ganon. Mas mainam po na makita sa attitude natin na ipag-pray natin yung iba. Sa inyo, ituturo. Ito 5. Para isang simpleng paano mag-pray, itong thumb, di ba, ituturo niya, me. Hindi ibig sabihin, ikaw ay pag-pray mo una. Ipag-pray mo ito, lahat ng mga malalapit sa buhay mo. Pamilya mo, kamag-anak mo, di ba? Mga kaibigan mo. Ito, hintuturo. Ang ipag-pray mo naman, yung mga taong nagtuturo. Diba? Pag-pray mo si pastor, pag-pray mo yung mga leaders mo, pag-pray mo yung nagdi-disciple sa'yo. Yan. Itong gitna, kasi siya yung pinakamataas sa lahat, ay pag-pray mo yung mga namumuno sa bansa. Diba? Yung gobyerno, presidente, kahit ayaw mo yung presidente,
Kahit I'm yung vice president, mag-pray mo, mga congressman, mayor, yan. Itong ano tawag dito? Palasisingan, ano to? Ito yung mahina. Mahina ito sa 5. Mahina. Ay pagpe-pray mo naman yung mga taong may sakit, yung mga dumaranas sa mga problema sa buhay, di ba? Kung may alam ka, yan pagpe-pray mo. At ito, hindi liit. Ito, kaya nga hindi liit. Ito yung pinakamaliit sa daliri. Ito yung list. Ano ba yung Tagalog ng list? Hindi importante. Pinakalaylayan. Ikaw yan. So, huli mo ipagpe-pray yung sarili mo. So, unahin mo yung iba. Itong 4. Di ba? Paano yun? 3 na lang yung daliri ko sa paa. Wala na yung pangalawa tsaka yung gitna. Wala na. So, hindi ko nagpe-pray yan. Kasi wala na may kabila pa akong paa meron pa akong daliri sa kamay. Kumpleto pa. Ganun, di ba? So, yan po ang klase ng panalangin na nais ng Diyos sa atin. Ihuli natin yung sarili natin. Unahin natin yung iba. Ano sabi dyan? Magalak sa panalangin para sa iba. Ang salita dito, para sa panalangin ay makinalaman sa petisyon. Ito yan, petisyon. Yung thesis, ang Greek word niyan, thesis. Ang idea nito ay yung paghingi ng Diyos sa isang bagay para sa ibang tao. Pinipetisyon mo, di ba? Pag ano ka ng petisyon, para sa ibang tao yun, di ba? Pag nagpetisyon ka, so ganun din yun. Okay, pangatlo, ay the joy of participation. Ito naman ang Greek word niyan ay, pakibasa na, ang sabi, Partnership, fellowship, communion is used in the New Testament sometimes to refer to monetary contribution, giving money. Ayan. Participation kasi yung participation nila, ano ba yung sinabi sa verse 3? In view of your participation in the gospel from the first day until now. Inaalala ni Pablo dyan yung kagalakan ng mga taga-Pilipos sa nagpa-participate sila. Yun nga, yung kanina nag-aambag-ambag sila, tapos pinapadala nila kay Epapras, tapos para magamit ni Pablo kung saan ministry niya nandun. Ito po ay monetary participation. Pero hindi lang po ito hindi lang po yan pakikihalahok sa gawain o yung kanilang pera. Kundi rin to. Ang kanilang pakikilahok ay hindi lamang sa pagsuporta sa gawain, kundi sa pakikipagtulungan sa pag-unlad, paglago, suporta at pagpapalaganap ng ebanghelyo. Yan, hindi lang po yan basta pera lang. Tungkol din yan sa paglago ng mga kapatiran, di ba? Paglago, paano ka lalago? Sa discipleship, pagsuporta sa paglalagay ng ebanghelyo para ikaw ay sa pag-evangelize. Yan po yung sinasabi ni Pablo dyan, na yung mga taga-Pilipos, kaya sila dumami, ay ginawa nila hindi lang pagsuporta sa gawain sa pamamagitan ng pinansyal, kundi ginawa rin nila ito para sa paglago ng gawain mismo, yung simbahan. Kasi 10 taon na ito nakalipas.
malaki na po yung church sa Philippi. Kaya yun yung inaalala ni Pablo, yung fellowship of grace. Ayan, sabi dyan, fellowship of life, fellowship of prayer, fellowship of faith, fellowship of praise, fellowship of thanksgiving, fellowship of love, fellowship of service, fellowship of contributing to others' needs, fellowship of promoting the gospel through preaching, teaching, and witnessing, fellowship of separation from the world and attachment to Christ. So marami pong ginawa ang mga taga Pilipos para lumago ang gawain. Hindi lang po basta lang sa pinansyal. Lalong-lalo na ang importante ay dumami yung mga kaluluwa na maligtas. So doon sila nag-participate. Mula nung una, di ba sabi niya, from the first day until now. Mula nung nagsimula siya, yung ministry niya, ni Pablo sa taga-Pilipos hanggang ngayon, nung time na yun, ay yun ang kanyang kinagagalak. Yung kahit na wala ako dyan, nagtuloy kayo sa gawain. Diba? Parang dito, kahit wala ako, linggo-linggo, nandito kayo. Si Kuya Jess yung nagtuturo. At meron mga i-invite, diba? Meron na tayong bagong mukha na nakikita. Meron na rin akong bagong mukhang nakita na dati hindi ko nakikita. Di ba? Yun yung participation na ginagawa ng bawat isa. Nag-i-invite, nag-i-evangelize, nag-share. Di ba? Wala si Ate Alma. Kasi si Ate Alma, ang galing niya mag-invite eh. Invite siya na invite eh. So lahat po tayo, merong parte sa gawain. Wow, hindi lang po na nakaupo lang kayo dyan. Lahat tayo meron tayong partisipasyon para po ang gawain dito ay lumaki. Ganon din po nung time na yun. Bawat isa, si Lydia, yung bantay, yung mga pamilya ng bantay, nag-share din sila, nag-invite. Kaya lumaki rin yung gawain sa Pilipos, sa Pilipay. Kaya yun po yung ikinagagalak ni Pablo. Kaya dalawa, next week na natin itutuloy. Pero ito po yung tatlo, no? Yung mga elemento ng kagalakan, elemento ng recollection, paggunita, intercession, the joy of intercession, pagpapanalangin sa iba, the joy of participation, yung kagalakan ni Pablo na bawat isa ay merong partisipasyon para lumaganap ang salita ng Diyos. So ito po yung in summary niyan. Ayan, Ati Tagalog. Mabasa. Naunawaan niyo yung binasa niyo? Ha? Naunawaan niyo? Sino? Sige nga, ano ibig sabihin nun? Sabi? At tunay na kagalakan po ay nanggagaling sa banal na espiritu. Hindi mo pwedeng i-produce yan. Hindi mo pwedeng i-manufacture yan o gawin. Nasa loob yan. So nagagala ka na wag kayo may problema, isipin mo yung mga ginawa na kabutihan ng Panginoon sa iyo. Isipin mo na na yung panalangin sa iba, pag pinag-pray mo sila, nakikita mo yung resulta. No, sinasagot ng Diyos yung panalangin mo para sa iba.
Ano pa, yung yung kagalakan na hindi lang ikaw yung kumikilos sa church, kundi pati yung ibang mga kasama mo sa church ay kumikilos. Yun ang sinasabi diyan na nagagalak ka. So, huwag tayo mag-iisip ng anumang mga negative, kundi tayo ay isipin natin yung mga magandang bagay po na ginagawa ng Diyos sa atin. Guess nyo? Ha? Meron pa ba? Yun, sige. The true joy is produced by the Holy Spirit. Yun nga, sabi ko nga, hindi mo pwedeng ikaw sa iyo manggaling. Ang Holy Spirit ang nagpo-produce po niya sa atin. No? Sige, tayo po tumayo.